Hi guys, Ka-John na naman at nanonood kayo ng M-News Experience. Okay, kasama natin ang partner ko, syempre si paring AJ. Sa ating pong ngayon na tawag dito, sa ating episode ngayon, sa aming pong podcast. Sino ba ang ating guest, Papa AJ? Pakilala mo naman. Syempre, unang-una, viewers, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, Papa Joel, yung ating guest ngayon ay matagal na nating kasama, matagal na nating kaibigan. Napakagaling na rider, napakagaling na instructor. Syempre, walang iba kundi si Papi Mel Aquino. Papi Mel, magandang araw sa'yo. Yo! Yes, magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak at ako ay naimbitahan dito sa show na ito. Maraming salamat po, guys. Yan, matagal na nating kaibigan niya si Papa Mel. Actually, si Papa Mel ang kauna-unahan na host ng Motorcycle News Talk Show. Actually, ang Motorcycle News Talk Show ang kauna-unahan talaga ng Philippine YouTube Motorcycling Channel. Correct. Di ba, Papa Mel? Totoo yan. Yun. Ang nagsimula yan sa Rupali Classics. Yeah, Rupali Naglalag pa Classics. tayo. Oo, meron ka pang co-host doon. Nakalimutan ko na ang pangalan nun, no? Yung Papa girl. Jobert Bolaños. Okay. Anyways, anyways, pare, etong episode natin ngayon, no? Siyempre, kailangan natin makuha yung expert opinion, no? Tsaka tips regarding riding safely, no? Defensive riding sa tag-ulan. Yan. Di ba? Papa AJ, ano ba mga tanong nating malulupit kay Papa Mel dyan para maliwanagan ng ating viewers? Oh, syempre, napapanahon ngayon, Papi. Tag-ulan ngayon, bigla-biglang buhos ng ulan. So, syempre, ang unang tanong natin kay Papi Mel, ano ba ang dapat gawin pagka ikaw ay nagmomotorsiklo at biglang umulan o nadaan ka sa maulan na lugar? Yan. Paano ka, in short, Papa Mel pala, no? Regarding sa tanong din ni AJ, ano yung mga dapat mong ang tawag dito, yung paghandaan? Oo. Diba, papalis ka pa lang o kahit kinabukasan, alam mo nga alis ka, uulan bukas, ano yung preparation na dapat mong gawin? Yan, so sa mga kapwa ko riders, no? So kung halimbawang nakatira tayo sa isang area na kung saan alam natin na every day umuulan, no? Pero minsan kada hapon umuulan. So ang number one tip ko, kung sa tingin niyo sa pupuntahan natin sa school, sa work, or kung saan man lugar, kung sa tingin niyo uulan, you have to prepare the things na kailangan yung hindi mababasa. For example, yung ating mga wallet, yung ating mga cellphones, kung may mga mahalagang papeles, you have to secure it first before riding on a motorcycle. Then, of course, syempre, kung wala pa yung ulan, naka-ready lagi yung ating mga raincoat at ang ating mga rain gear. So, kung umuulan na, so, pwede nyo nang isuot na kagad yung riding gear nyo, rain gear nyo, maabala sa pagtigil at makaabala rin tayo ng mga kapwa natin motorista sa kalsada. Alam naman po natin na pagka halimbawa biglang bumagsak yung ulan, bilang mga rider, kailangan sumilong muna at or umuulan na, isuot natin yung ating rain gear para Tsaka maiwasan yung mag-ipon tayo sa ilalim ng underpass. Kasi tandaan po natin na pagka nag-ride tayo, the riders has two concern. Lagi po natatanda itong dalawang ito. Ito po yung number one, yung vision, at yung number two is yung traction. So, maraming riders ang bumabiyahe na pag pumatak na yung ulan sa kanilang face shield, nagmamadali na, or parang ako, I was guilty of that situation. Kasi nung kabataan ko, uy, eto na yung ulan, pumapatak na. So, humahataw na ako, nagmamadali na ako. Pero, ang hindi natin nalalaman na once pumatak na yung ulan, yung unang seconds at unang minuto na bumabagsak yung ulan, ito yung mga pinakamadulas na parte. Dahil umaangat yung umaangat yung langis, kalsada. Lupa, naghahalo sa tubig, nagiging putik, which is very dangerous sa ating mga So, kapwa. in short, Papa Mel, ang mga kailangan mong gamiting gears is talaga yung raincoat, ganyan, no? Yan. Yun yung talaga paghahandaan mo, tsaka bota. Yan. Tama Actually, ba? two-piece raincoat ang suggested po natin. Wag yung poncho. Bakit nga ba hindi dapat poncho, Papa Mel? Well, kasi ang poncho ay merong dalawang effect sa balance at saka sa riding ng kapwa nating rider. Number one, ang poncho kasi is used for military. Ito yung sinusuot ng mga army natin sa military, no? Kasi ang poncho is isang bagay na nagagamit ng ating army o ng ating mga sundalo kung saan pwede lang gawing tent, pwede lang gawing higaan,
at pwede rin nilang, syempre, raincoat or para hindi sila mabasa ng ulan. Pero sa pagra-ride natin, sinasabi nila, mas madali yung poncho kasi isusot mo lang siya eh. Oo. Pero ang danger po niyan ay pwede mo siya maging sail or parang lona na kung saan pag hinangin po kayo ay pwede mong maabala at maapektuhan yung inyong balanse. Pangalawa is yung haba ng poncho pwedeng sumabit sa mga chain drive natin. Oo. May nakita ko niyan sa TikTok, pare, talagang kinain, no? Bumagsak yung Kawawa yung babae kasi sumabit yung yung poncho sa kadena tapos nalaglag. Ayun. So sasabihin sa atin ng ibang kapwa rider natin, coach, ako naman naka-scooter naman ako wala naman siyang kadena. Pero doon siya magfo-fall sa kategory nung una. Siya yung para magiging sail naman or lona, para natatamaan naman yung hangin. So pwede siyang masalo ng hangin. Tapos, Papa Mel, no, ito, no, sa pangkatanungan, no. So, yun, pang gears yun para hindi ka mabasa. Yeah. Anong proper riding technique pagkabasa na yung Oo, kalye? Mas lalo na pag ang mga dinadaanan mo is yung, let's say, madulas, at saka baka may dinadaanan ka rin mabaha. Ano ba mga proper, dyan? Alright, so unahin natin yung yung traction, no. Most of the time, dahil kaya pagka nagsimula ng pumatak yung ulan, ito yung parang nagmamadali na lahat yung mga kapwa natin riders na makakuha ng shade or maunahan nila yung ulan or yung tinatawag natin kinakarera na yung ulan. Tandaan nga natin, kanina nga yung pinag-usapan natin na ang unang segundo, ang unang minuto na pumatak ang ulan, ito yung time na madulas ang kalsada. So, if ang suggestion ko po is kung pwedeng ihinto nyo na kagad bago magsimulang lumakas yung ulan, or hayaan nyo lang muna na mga 20 to 30 minutes bago nyo ibalik yung speed nyo. Pero tandaan natin, iba ang riding sa ulan, iba ang riding sa araw. Ayun. If we are following the distance of 3-second rule, ito yung madalas natin sabihin sa safety riding natin, no? Yung 3-second rule is, pag dumaan yung kotse sa harapan mo, bilang ka lang ng 3, then dapat nakasulot ka na sa kanya. Pero once umulan, gawin nating doble, gawin nating 6-second rule. Dahil yung braking natin is hindi katulad ng braking ng mga 4 wheels. Remember, may balance na involved sa pagbumotor. Tama. So para hindi lang tayo mag-lock ng brake, ay mga 6 seconds 6-second rule para sa distance natin sa sasakyan sa harapan. So kumbaga, Papi, ang ibig sabihin ba nun let's say 2-car length or 3-car length pagka umuulan? Pwede. Oo, mas maganda. Kasi pati yung speed natin, medyo Depende sa speed yun di ba? depende rin, oo. Tsaka, So, bukod dito, may katanungan din na ano ba preno dapat ang gamitin? Kasi most of the Yun, front brake. Ano ba? Okay, tanda mo natin, if you are using an underbone na semi-automatic or a manual motorcycle, lahat po yan may engine brake. Si scooter, wala. So kung nakagagamit po kayo ng manual or automatic semi-automatic transmission, lagi po natin tatandaan yung pangatlong preno ng motorsiklo natin. Engine braking. Yung engine brake. Ayan. Yan. So, magbababa ka ng gear, no? Yeah, actually dalawa yung engine brake natin, no. Yung unang engine brake natin is pag kinulose mo yung throttle mo, engine brake comes in. Then once you downshift naman sa manual, once you release the clutch as smooth as possible, yun naman yung pangalawang engine brake natin. ayun. So, kailangan lang natin ng kaalaman, proper training on how to use it, especially on a slippery road condition. Oo. Tapos, halimbawa, may nakita ka in front of you, may paddle, yung parang medyo mababang baha, hindi lang kataasan. May nakikita ko pag nadadaan doon, sumisemplang pag mabilis ang takbo Totoo ba yan? Yes, because of what we called hydroplaning. Yun. Ang hydroplaning, mga kaibigan, is it's a film of water underneath the tires of the motorcycle at sa ibabaw ng concrete or asphalt road. So the faster you go, pwedeng lumutang yung front or rear tire natin at pwede siya mag-cause ng slide. So marami rin nagsasabi na, Coach, kailangan ba bawasan yung hangin ng gulong? Not necessarily, because the tread pattern of your motorcycle tires are also nakakatulong siya. It's very helpful na para i-pump out niya lahat ng tubig sa ilalim. Yung mga thread, yun yung naglalabas ng tubig. Yung tread pattern na tinatawag natin. Ito yung mga guhit ng motor natin.
Pero Papi, meron bang specific na gulong na kailangan nating gamitin sa panahon ng tag-ulan? Well, not necessarily because pagka pinag-usapan natin yung on-road tsaka off-road, we have two separate tires for both discipline. No? Sa off-road kasi, ang tawag natin dyan sa mga tread pattern na yan is nabis or Yes. knobs. Oo, Nabi. So, pag naka-nabis ka, it is used for 80 to 90% off-road. Pero pag nasa road tayo, ang nabis ay considered as delikado. Kasi ang lumulutang or kumakapit lang doon kasi is mismong yung mga knobs na nakadikit lang eh. Oo. Kumbaga parang ang perfect example dyan, parang ka nagbabasketball na naka-high heels. Ayun. Oo. Mas So, syempre, pag yung mga soccer shoes naman, may mga spike naman siya, magagamit mo siya sa football field. Pero once you're on the road na, mas maraming contact patch, much better. Ayun. Yun. Oo nga pala, Papi. Ano naman masasabi mo doon sa sabi ng ibang mga kakilala natin na ang tunay na rider di takot sa ulan? Yeah, actually, meron tayo kasabihan dyan eh. If you don't ride in the rain, you don't ride at all. Yun, yan. Oo. Oo. Pasa kung pasa, di ba? Oo. Kaya kanina lang sinundo ko si Ezra. Nakamotor kami. First time ko sinundo si Ezra na nag-ride kami. And then, nung sinundo ko siya, medyo makulimlim eh. Pero nung pabalik na kami, umulan na. Sabi ko, anak, ito yung pagkakataon natin maranasan yung ulan habang nagra-ride tayo. So, totoo naman yung bata. And sabi ko, wala naman nagkakasakit sa ulan eh. Huwag ka lang magbababad at lalamigin. Oo. Tsaka total, pauwi na naman na. Kaya Yes, okay pauwi lang. na. Tama. So, pagdating na sa care tips, pare, di ba? Siyempre, nabaha ka, di ba? Naputikan ka. Immediately ba kailangan mong punasan, linisin ang motor mo? Oo. Yeah, totoo yan, Papa Kadyo, no? Yung ating maintenance is very important. Example, naulanan yung motor natin, nadaan tayo sa baha. Even though hindi siya lumubog sa ilalim or hindi siya talagang nalubog sa baha, we have to clean our bikes because of the contaminants na meron ang tubig baha. At ito ay pwedeng magpasira or magpakalawang sa ating mga motorsiklo. Number one tip sa mga scooters, kung naka-scooter ka at lumubog yung iyong engine sa baha, mapapansin mo mawawala yung yung arangkada niya kasi napasa yung kanyang fan belt. Ayun. Oo. So, hindi siya babalik agad. Kumbaga, hindi siya abante agad. So, if I were, papatutuyin ko muna siya, then, hayaan mo muna lumamig yung makina, then, pag natuyo na yung, yung mga rollers natin sa fan belt, then, kakapit uli yan. Ayun. But of course, wag natin pupersahin dahil pwedeng maputol ang fan belt natin. Sa mga underbow naman or sa manual motorcycles, make sure na nalinis na natin yung kadena natin, then re-grease po natin ang ating mga wheel bearings at ang ating mga kadena. Dahil yan po ay napasukan na ng tubig baha at pwede naman mag-cause ng rust sa ating mga moving parts ng motorcycle. Tsaka tama ba, Mel, na kapag depende sa lakas ng ulan, kung tatakbo ka o kung tatakbuhin mo pa rin yung ride mo, yung motor mo, or titigil ka na lang at magpahupa. Kasi may times na sobrang lakas talaga ng ulan na wala ka na makita sa helmet, di ba? Advisable ba na talagang pag malakas na, huwag ka na muna mag-ride kahit nakakapote ka? Yan, dito naman papasok yung pangalawa, no, yung vision. Tandaan po natin na ating mga helmet, wala po tayong mga wiper at pwede yung makaabala ang tubig ulan sa ating vision. Pag meron kang kalakasan ng ulan at wala ka na makita, I suggest you stop muna and then avoid riding together with cars. Kasi kung nahihirapan kang tumingin sa harapan nyo or sa paligid nyo, ganun din ang kotse. Kahit naka four wheels siya, kahit may wiper yan, yung bagsak ng tubig, minsan nakakagulo talaga sa Vision. judgment ng bawat motorista. Oo. So, tama ka dyan, Kuya Kadyo, no? Kung malakas masyado na yung ulan and zero visibility, and that is the main concern of the rider, kailangan po natin tumigil at magpahupa. Ayun. Tsaka pagdating daw sa paggamit ng hazard habang umuulan, tamang hindi dapat gamitin, di ba? Well, sa expressway, when we were driving, galing kami ng Clark noon eh. Sa sobrang lakas ng ulan, nagulat ako may mga nag-hazard na sa harapan, which, alam naman po natin na ang hazard po is a signal given to the kapwa motorista natin kung magle-left ka o magle-right ka.
And then ang hazard is considered as a stop vehicle. Correct. Kaya nga emergency lights yan eh. Pero kung tayo po ay aabutin ng malakas na ulan sa expressway or sa kahit anong kalsada, iwasan po natin mag-hazard. Bagkus pag high beam na lang po tayo, buksan natin yung ating headlight para mas luminaw din po yung taillight natin, makita po tayo ng kasunod natin. Pero please do not open your hazard or do not activate your hazard lights. So ito sa isa pang katanungan ko, syempre maraming klase ng motor, Mel, di ba? As in, may off-road, may street, may sport. Ano ba sa tingin mo yung perfect, sa tingin mo lang ha, perfect type of motorcycle para sa bansa natin? All around, kumbaga. All around bikes. Sa totoo lang, medyo mahirap sagutin nyo yun yan because of the skills of the rider. Depending yan kasi sa gamit eh. Kaya nga meron tayo tinatawag na 5 types of choosing a motorcycle. Number 1 is the displacement of the engine. Gaano kalaking makina ba ang kailangan mo? Pangalawa rito is yung seat height. Gaano ba kataas yung bike na kailangan mong sakyan? Number 3 is yung weight. So this is it should be 3 times your body weight. So ito yung parang pwede mong simulan, no? Kung gaano kabigat tong motor na to. Yung pang-apat is gaano kalapad yung motor na kukunin mo. Baka naman sobrang laki naman natin tapos balit yung lapad ng bike, hindi rin no proportion. At yung number 5 is saan mo ba gagamitin yung motorsiklo? So siguro doon yung kailangan natin i-check yung 5 factors in choosing a motorcycle. Dahil kung halimbawa pag-uusapan natin ng budget is already there. Kaya ka naghahanap ka na ng motor. So yung budget, pwede mo rin consider kung kaya natin kunin itong bike na to at saan na ba natin gagamitin. Tama. Ayun. Oo. Talaga it matters, kung gagawin pong pang-araw-araw o for weekend riding lang. No? Kasi ang dami dyan, nakikita natin, bili ng motor, pero yun nga, minsan masyado silang malaking tao para sa motor nila. Pangalawa, minsan masyado naman silang maliit para sa laki ng motor na binibili nila. Totoo yan. Pero alam nyo ang mga riders, hindi talaga actually isa lang ang motor dyan eh. Parang kagaya na ito, hindi ko alam kung anong motor ang gagamitin mo. Siyempre, meron ka Sunday bike, meron ka off-road bike, meron ka naman everyday bike. So, para tayong mga doktor iba-iba rin yung tools na kailangan natin gamitin. Oo naman. Siyempre. Para sapatos lang yan, no? Oo. Sabi nga nila Coach, bakit tatatlo yung motor mo? Sabi ko, nabenta ko yung dalawa eh. Diba? Ano ang mapapayo mo, Papi, sa mga riders na nagsisimula pa lang, yung talagang newbie, tapos gusto na agad mag-ride ng malaki, tapos tag-ulan pa, ano mapapayo mo sa kanila? Meron ka bang, kailangan ba dumaan talaga sila sa process na huwag ka munang magmaneho ng malaki? Daan ka muna sa maliit. Anong payo mo dyan? Well, it's either you buy a small bike or a big bike. Lahat naman yan possible na matutunan. Sa Japan niya, may magkaibang lisensya ng ng motorcycle na scooter at saka 400cc and above. So, yung iba nagsimula na kagad sa 400, yung iba nagsimula pa lang sa scooter. But of course, syempre, lagi natin tatandaan, kung magmumotor po tayo at bibili tayo ng motor, kailangan alam din po natin ang rules and regulations ng kalsada. Road markings, anong ibig sabihin ng mga kulay ng stoplight, yung mga informative signs, and so on. Then, get a proper training first. Madali pong bumili ng motor, maniwala po kayo. Pero yung pong skills ang kailangan natin i-develop para mas mapanatili po natin yung safety natin. Iba po at lamang po ang may alam. Totoo yan. Tama. Pero, Papi, bukod nga pala dyan, ano naman ang tamang riding attire? Mapa-ulan man o mapa-araw? Kasi naalala ko... Yung parang lagi kang handa, parang gano'n. Oo, kasi dati... Okay, so... ganyan merong nabanggit sa akin si Papi Mel So, pa-remind naman, Papi, kung ano yung mga yon. Alright, if you're a novice rider, a quarter shell or a quarter shell helmet with DOT or ECE approved is okay to start with. Kasi syempre, as a new rider, naiilang pa sila sa full face helmet eh. So, a quarter shell, basta standard helmet, okay po siya. Number 2 is yung long sleeve, no? Hindi naman kailangan magsimula ka sa padded jacket. But if the long sleeve, okay na muna yung long sleeve, then yung knitted gloves natin or yung medyo manipis na gloves. Then maong pants are the most cheapest riding gear na pantalon na mabibili nyo.
And then make sure you have a high-cut shoes na sturdy po yung ankle protection. Ngayon, if your progress or napaprogress ka na sa riding mo, then syempre dapat nagpa-progress din yung riding gear natin. Nandiyan na yung mga padded jackets, nandiyan na yung full face helmet, nandiyan na yung mga leather gloves, nandiyan na rin yung mga riding boots. So habang tumatagal, nag-i-improve din yung safety natin. Actually, I have a example of a riding gear na kung saan yung gloves natin, dati merong, wala siyang pad eh. Kumbaga, diretso lang siya eh. Yung leather gloves na yun, ang problema nga lang, pagka kumalat ka, pag lumapag yun, hindi na siya dudulas. So, pwede may mabali sa ating mga joints. Oo, dahil bigla ka mag-stop. Yan, oo. Kasi pag bumubuhol tayo, kahit naglalakad tayo, pag nadapa ka, ang una mong inilalapag yung kamay. Correct. So, ngayon, nag-improve yung safety riding gears natin. Meron na siyang plastic dito sa part na to. So, Para pag inilapag mo yun, mag-slide. dudulas lang yun. Para siyang slider. So, ibig sabihin, wala nang babaliin sa katawan mo. So, yun ang kagandahan sa riding gear natin. Even the helmet is improving. Even the jackets, the pads. Kasi nung araw, kung leather jacket ka, tiis forma tawag natin doon. Safe ka naman. Pero talagang yung pawis Kahit mo. pawis na pawis. Tumatagal Yung, ka. yung wala pang jersey noon, no? Yes. Wala pang jersey, naka-jacket, halos lahat ng init, di ba? Tama. So, equip yourself with a proper riding gear. And of course, bukod sa katawan natin, equip din natin ng knowledge natin pagdating sa safety riding. Tapos, Mel, napag-uusapan nga natin yung riding in the rain. Halimbawa, split seconds ang aksidente, di ba? Yes. So, napag naramdaman mo na, uy, putya, sisemple lang ako. Anong pinakamagandang instinctive move para malesen yung malibag mo? Iba-iba kasi ang senaryo eh. For example, when I was enrolled at the Highway Patrol Group for the Motorcycle Rider Safety Training, ang turo sa amin doon, you have to grip the bike. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa motor. Ganon, sabi. Oo. Kasi ang purpose naman nila ron, kasi may mga crash bar kami. So, unang Okay. tatama yung crash bar. Pagtapos nandun ka lang sa loob ng crash bar, kumbaga, naka-grip ka. Kaya may tawag kami ron, yung tumba-tumba. Yung bank to the left, bank to the right. Pero, syempre, as you progress, for example, you're using a scooter, ang scooter madaling umeject dahil wala kang tangke sa harapan. Correct. Totoo. And tandaan po natin na pag umuulan, mas madulas. So, hindi ka po pwedeng sumama sa motor. Dahil pag dumulas yung motor mo at sasama ka pa, medyo may hirapan po tayo, delikado po yun. Kung may kasalubong, kasama ka ng bike mo. Well, ang lagi ko lang pong pinapaliwanag, especially sa off-roading, pag sumempla ka kasi, i-eject ka ng bike mo kahit anong gawin mo eh. So, yung mga kwento na, ang ginawa ko, tumalon ako eh. Minsan kasi hindi mo na magagawang tumalon dahil minsan talagang i-eject ka na ng bike eh. So, iba-ibang senaryo, kung madulas at mabagal, then madaling maka-eject. Pero ang problema kasi yung high speed eh. Wala ka na talagang pupuntahan kung talagang nandun ka na eh. You just have to brace yourself for the crash. I see. Pero Papi, ayun nga, dahil dyan sa napag-usapan natin ng safety gear, lalo na sa mga bago, meron bang mga tamang chemicals or solutions na ginagamit para man lang sa visor ng mga helmet natin in any case na dumaan ka sa fog, sa medyo mausok na lugar, or even sa ulan? Yes, Papi. Actually, I have here a helmet na kung saan meron siyang tinatawag na pinlock. Oo. So makikita nyo dito. Black, oo, yeah. Okay? So, titignan nyo hihingahan ko siya. Titignan natin kung ano mangyayari. So, napapansin natin, nag-moist yung ilalim. Pero itong part ng may pinlock, hindi siya nag-moist. See that? So, magandang equipment to na, na included sa inyong visor para kahit na huminga kayo ng huminga, hindi siya magmo-moist na katulad nito. Pag taglamig talaga, tsaka pag umuulan, malakas mag-moist no? Yes. Oo. Pangalawa niyan, meron naman solution na inilalagay dito sa face shield natin kung saan pag pumatak, tutulo lang talaga yung tubig. So, So wala akong particular brand na pero yung mga ginagamit sa kotse, pwede na to. sa windshield. Yung mga hydrophobic sealant na ginagamit Yes, sa windshields. Ayun naman pala. So, madali lang din naman palang alagaan ang helmet natin para siguradong may nakikita tayo. Totoo yan. Kasi yun yung number one concern natin, yung vision at saka yung traction. So sa vision, malaking bagay po na nakikita po natin yung ating dinadaanan para kung ano po yung information na makuha ng mata natin,
the mind can react with our body na, oy, magpreno ka ako, umiwas ka. So, vision is number one. That's why, yun yung isa sa mga tinuturo natin din sa riding school, yung number one riding posture is yung mata. So, yun yung kailangan nating alagaan. Ayun. yung pagpreno, Mel, paano? Oo nga. Pagkabasa ang daan, braking, Alright. anong dapat? So, we have this, 70% or 70% of stopping power is from the front. Okay? Yung harapan talaga ang mas malakas ang stopping power than the rear brake. Meron tayong mga demonstration na ipinapakita na nung nilalak natin yung rear brake, tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng motor. Dito naman papasok yung engine brake or off lang ang throttle. Then use the rear brake lightly. Bakit po? If you can use your front brake specifically na talagang para matetrail mo lang siya and then you can feel the traction na nandun pa rin, okay lang gumamit ng front brake. Pero once dumulas yung harapan natin, you have to let go of the front brake para makiikot lang yung gulong natin sa harapan at para makontrol din natin yung steering natin. Ayun. Kasi maglalak yan no? Pag naglalak yan, yun na yun Oo. Pero ayun nga pala, Papi, going back to vision, syempre meron tayong kailangan i-consider na ilaw, lalo na ngayon, biglang umuulan, lalo na sa gabi. Yan, fog, usok, ulan. Ano ba ang tamang ilaw para sa mga motor natin? Kasi napansin ko, ang dami, puro puti na ngayon. Kasi sa mga fog, may mga, noong mga panahon ng mga 80s and 90s, no? Meron tayong tinatawag na fog lamps. Technically, the color of the fog lamps are Dilaw. yellow. Dilaw. Kasi ang dilaw, kaya niya mag-cut through sa mga fog, no? Pag puti naman ang gamit natin, dahil puti na rin yung fog, halos wala ka na rin makita. So, okay lang naman may auxiliary light ka or external na auxiliary lamp na kulay yellow. But just avoid using it dun sa mga makakasalubong natin na medyo masisilaw sila at Ayun. para tamaan yung kanilang vision din. Pero Papi, sa motor ba, merong mga all-weather type na mga improved na headlights like LED bulbs, pero all-weather naman siya? Well, as far as yung parang meron tayong, may batas tayo for that na pwede tayong gumamit ng mga LED lights as long as parang ilang piraso lang dapat, no? Yes. Then dapat meron ding kill switch na kung saan hindi siya lagi naka-on. So mabubuksan mo siya pagka kailangan lang natin. Ayun. And then all lights right now, I think it's all weatherproof na. Kaya marami na ring mga lumalabas na technology for the motorcycles equipment para sa rider safety. Actually, mas safe na talaga mga motor niya compared before, di ba? Braking pa lang, yung technology ng traction control, di ba? Yan, yung mga ABS. Yan. Yun. Papa Mel, ano bang bago natin na tapusin ang ating episode ngayon? Baka meron ka mga sponsors dyan na gusto mo mag-shoutout ka para mapasalamatan mo Sa sponsors, marami tayo. Number one kasi yung SEC. Alam nyo, laking bagay po yung raincoat ng SEC, no? Kasi it's a two-piece raincoat kung saan ang kagandahan niya is meron na siyang reflectorized na pag sinuot natin. Ayun. So, Makapal ba, Mel? Makapal ba o medyo manipis na malamig sa katawan naman? Kahit pa ang kagandahan niya, medyo manipis siya, waterproof. The same time, yung kanyang panloob is, waterproofing din to, may velcro. oo nga, Yung velcro niya, plus yung zipper na nasa loob, papapansin natin, medyo waterproofing din yung zipper. Hindi na talaga di papasukin, ha? Hindi na papasukin. Tapos yung loob, mesh, kaya medyo malamig siya. Hindi siya yung Ayun. mainit. So yan, mapakukuha na po natin to sa SEC Moto Supply. Pero na yan, two-piece na, no? Ayan, two-piece to kasama yung pants. Tapos yung Ineos motorcycle oil. Dalawang oil. Of course, sasalamatan ko na rin ang Motomo Company. We have a successful partnership. And then, abangan nyo po, marami po kaming ipapakita sa inyo. Marami po kaming mga projects na gagawin together with Motomo Company. Ayan, yung custom sa jersey ko, VS1 Mototech, sa Motorcycle Essential ko, and of course, IRC Tires. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na mag-IRC ko kayo. Tapos, shoutout mo naman, pare, yung mga yung school mo, pare. Oo. Yung school mo, para naman yung mga newbie o kahit na yung mga matatagal na nagmumotor, mas may matutunan pa yung sa'yo. mga gusto mag-enroll, mag-refresh. Oo. Makikita nyo po kami kung kayo po ay mag-google, i-type nyo lang po yung www.offroadschoolphilippines.com, Facebook page namin, Motorcycle Riding School Philippines,
And then you can message Miss Vin for more information regarding our training. We have Learn to Ride, Basic Off-Road, Safety Riding, meron din tayong trail module, meron din tayong wheelie. Pero kailangan daanan nyo po muna yung basic bago nyo matutunan Oo yun. naman. May mga corporate yan, no? May mga corporate, ano. Corporate, yes. We accept corporate safety training. So, meron na po kami mga nakaschedule. So, kita-kita po tayo dyan. Yo. Saka, nga pala, Papi, yung mga madadaan naman, lalo na dyan sa may area mo, paano nila makikita ang riding school natin? Yes, we're located at KRB MX Speedway, Barangay Inarawan, Sitio Puting Bato, Marilaki Road. Yung mga mahilig kung bakit ng Marilaki, makikita nyo po kami sa likod ng RC Cola. Yun, yung RC Cola pala tandaan dyan, guys. Oo. Tsaka yung, yung dun sa may entrance, di ba? Merong parang Yeah, may landmark. car wash doon. Ayun. Ayan. Nakikita nyo yung car wash ni Lian. So yan, sponsor din natin yan pag nagpapalinis tayo ng mga motor pag sira yung ating car wash. Ayun. Kasi ako nung nadalaw ako kay Papi Mel, ang hinanap ko kagad after RC, yung car wash. Car wash, Kasi nung ang unang-unang makikita mo kasi pag nandun ka na sa Marilaki Highway, yung puting bato. Yan. Oo. So pag nakita mo yun, malapit ka na kay Papi Mel. Ayan. May mga upcoming events ka ba, Mel? Yes, tuloy-tuloy pa rin yung training natin for basic off-road, trail module, and of course, partnership sa mga riding schools. Marami pa. So, hintayin nyo po yung tuloy-tuloy pa rin yung paint and ride natin. Tuloy-tuloy pa rin po yung para sa mga bata. We accommodate kids as early as 4 years old. Natuturuan na po namin yan. At nakapagturo ako magpawili na 63 years old. Yun, Natuturo. 63? Wow, yun ba? Ayun nga eh. Yan Tsaka, yan. oo nga pala, Papi, speaking of moto mo, nakita ko yung post ng contract signing, Papi. Congratulations sa Yun, congrats, pare. Thank you, thank you. Oo. Nice. May katanungan pa ba kay Coach, pare? Baka marami ka pang gustong malaman. Alam mo naman, ikaw car guy ka, pare. Oo. Yeah. Actually, It's the right guy. si Papi Mel ang mentor ko sa pagmumotor. Yung mga basic discipline na ituturo ko rin sa mga kaibigan kong nagra-ride, kay Mel nang galing lahat yan. Thank you, brother. Oo. Siya rin ang nag-introduce sa akin sa mundo ng mga riders. Talagang sabi niya, sumama ka naman sa akin, maiba naman yung makita mo at makita mo rin kung ano namang kakaiba sa mundo ng motor. So, Yeah. eventually, dumami ang kaibigan natin dahil din kay Papi Mel. Yeah, thank you, brother. Maraming kaibigan niya si Mel. Diyos mio, dahil. Oo, grabe yan. Hanggang nakarating ako ng La Union, nakarating ako ng Cagayan, kilala pangalan niya eh. Kalat ka, pare. Kalat na kalat. Gala. Oo. Gala tayo. Oh, yun, guys. May sasabi ka ba, Papa AJ? Sa akin naman, for now, I think, ayun nga, nakuha na natin yung basic information, anong tamang gawin pagka inabot ka ng ulan or nandun ka sa lugar na maulan, anong dapat mong gawin pagka umaandar ka, nasa ulanan ka, yung, what do you call this, yung tamang gamit naman, tamang preparation naman para kung sakaling maulang ka, lalo na sa panahon ngayon. At saka syempre yung basic safety equipment na kailangan ng isang motorista. So I think na-cover naman natin lahat ng information na kailangan ng ating mga viewers. Tsaka guys, marami pa tayong mga itatanong pa kay Papa Mel sa mga susunod na episodes pagka nakuha natin yung kanyang busy schedule. Sobrang busy talaga ni Papa Mel. Talaga malaking bagay sa amin to na nakasama natin si Papa Mel ngayon. O yun guys, Mel, maraming salamat, pare koy. Yes, Papa. Maraming salamat din po at stay safe, ride safe, enjoy life to the fullest. Ayun. So guys, ayun, no, again, ito na po ang episode natin ngayon. Sana may mga natutunan kayo at may naliwanagan din kayo. Kasi hindi po pareho yung mag-ride ng tag-init sa tag-ulan. Magkaiba po talaga yan. Iba po yan. Depende rin po yan sa motor na gamit nyo. So yun, ikaw ba may shoutout ka pa, paring AJ? Ayun, oo nga pala, paalala ko lang, i-invite ko lang ang ating mga kaibigang motorista. Meron tayong Kangkalu Oro and Bike Show sa October 26 sa New Caloocan City Hall. So ito yung pinakabago at pinakamalaking car and bike event sa motorcycle capital ng Pilipinas. So abangan nyo po yan. Tsaka guys, yung sa motorsiklo eksklusibo, yung 15-year anniversary, no? Ayun. August, ano to, Papa Mel? August. That will be on August 25 sa Clark Parade Grounds. Kita-kita tayo ron. Yeah, makita nyo si Papa Mel dyan. Si Papa Mel ang host dyan, ever since. O, ayun. O, ayun guys, okay,
bago natin end ang show, alam nyo na, di ba? Like lang, subscribe pag di pa po subscribe, and click that bell icon para mayroon na po kaming 100,000 subscribers. Maglilibre na kami, papakain kami sa kay RB. Oo nga, at saka nga pala, no, bukod sa YouTube natin, mapapanood tayo ng ating mga viewers sa Facebook, TikTok, and Spotify. Yan, nasa Spotify na po kami, Spotify. O yun lang po. Again, ako po si Kadyo at kasama ko pong si AJ at kasama natin si Papa Mel Aquino. Sinasabi namin, see you guys next time. Ika nga ni Papa Mel, yeah! Yeah!